Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by
and all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At nandito po tayo sa ating prayer covenant sa umagang ito. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil through St. Paul United Methodist Church ay nagkakaroon po tayo ng ating time or devotion para unahin ang ating mahal na Panginoon. At napakaganda po ng ating text na ibabahagi sa atin ngayon ng ating mahal na Panginoon na makikita sa Efeso 2:11-12. At mga kapatid, ito po ang nasasabi: kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hentil at hindi tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nagbabantay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo'y na dati malayo at inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa ating ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay maglikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay pagkakaroon tayo ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaralan niya ang lahat ng mga magagandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit, dahil kay Kristo tayong lahat ay nagkakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo ang mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi sa mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong pinulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at patuloy na ang iyong pagpapala ay nasa sa amin. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na kayo ang naging Diyos at gabay namin sa bawat oras ng aming buhay. Salamat Panginoon sa St. Paul United Methodist Church na patuloy niyong ginagamit Panginoon para kami ay magkaroon ng tinapay ng aming buhay na kung saan maging kalakasan namin sa gitna ng napakaraming pagsubok, Panginoon. At ang patuloy na ang aming pag-asa ay manggaling sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, kayo po ang manguna sa araw namin at sa aming pag-aaral na sa ganon ang aming pamumuhay ay maging kalugod-lugod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, napakaganda ng gustong iparating ng ating Panginoon sa Efeso, no? 2:11 hanggang 12.
ipinapakita nito mga kapatid na as United Methodist Church by John Wesley that we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Mga kapatid, isang magandang paalala ang justifying grace ng ating mahal na Panginoon. We are saved through Jesus Christ. Na hindi tayo namumuhay ng walang pag-asa sa ating buhay, kundi namumuhay tayo na ang ating mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang nagligtas at magliligtas sa atin. Kaya lang mga kapatid, ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay mag-grow sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Kaya yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, na meron po tayong 3 bagay na gustong iparating ang Panginoon. Paano ba natin mag-grow? Paano ba tayo mag-grow sa pananampalataya natin sa Panginoon? Una, mga kapatid, sabi po dito, for us to grow in faith, dahil tayo ay naniniwala na tayo ay na-save ng ating mahal na Panginoon through grace, through faith. No? Kaya mga kapatid, sabi po dito first, sa ating unang point na gustong iparating sa atin ay, feed your faith through the Word. Napakasakit isipin mga kapatid na kung minsan meron tayong mga favorite verses sa ating buhay, at inilalagay pa natin ito sa pader ng ating mga tahanan. Ngunit kung minsan namumuhay tayo na hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, isang magandang paalala sa atin that we need to feed our faith through the Word of Jesus Christ. Kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng sinabi dito sa awit 34:8. Sabi niya, tingnan mo, at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Kung minsan nakalagay sa pader natin, naniniwala tayo na ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Lord will never leave us nor forsake us. Pero pag dumaraan tayo sa gitna ng napakaraming pagsubok, hindi man lang natin mapagtibayan ang ating pananampalataya sa Panginoon, nawawalan tayo ng pag-asa. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo ay hindi kumapit sa ating pananampalataya nang walang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. No? Ayan yung mga pagkain na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya magandang way itong ating every morning devotion, ang ating prayer gathering, na nagagamit ito para tayo ay paalalahanan. Ganun din sa sinabi sa Juan, sa awit 119:103. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa sa pulot, lasa nitong tinataglay. Ganyan din sa John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapaalala na ang lahat ng sinabi ko sa inyo. No? Kaya mga kapatid, for us to grow in our faith sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, no? Let us feed our life through the Word of God. Huwag natin hayaan mga kapatid na tayo ay namumuhay ng walang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga nakakatuwa, every morning ang ating San Pablo United Methodist Church ay nagkakaroon ng online devotion. Sa pamamagitan nito mga kapatid, ipinapakita natin na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na magigising sa bawat oras ng ating buhay. Pangalawa mga kapatid, exercise your faith by your action. No? Tingnan nyo mga kapatid ang sinabi dito sa John 8:38. Tingnan nyo Sa Juan 8:38, ang nakita ko sa aking Ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong Ama ang siyang namang ginagawa ninyo. Ganon din ang sinabi sa awit 119:5. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kita nyo? Sa James, sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalapkip na gawa.
Mga kapatid, napakahirap na mananampalataya tayo sa Panginoon ngunit wala tayong pagkilos. Kaya nga mga kapatid, exercise our faith by our actions. Huwag natin hayaan na ang ating pagkilos ay hindi nakikita ang ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, for us to grow in faith in Christ, for us to grow our faith, patuloy tayong mamuhay sa ating mga pagkilos na kasama ang ating mahal na Panginoon. And lastly, speak your faith to make you grow. Huwag natin hayaan ang ating mga pananalita lumalabas sa ating bibig ay hindi nakikita ang pananampalataya ng Panginoon sa Panginoon. Tingnan niyo sinabi sa 2 Corinthians 4:13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganung ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Mga kapatid, isang malaking bagay na ginagamit ng Panginoon ang ating buhay para ipakilala ang Diyos. At sa ganung pamamaraan mga kapatid, ipinapakita natin ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag natin hayaan ang mga lumalabas sa ating bibig ay hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag nating hayaan, katulad ng mensahe natin last sa Vesper service, huwag natin hayaan na kahit mali ay ating sasabihin para lang makalugdan ang tao, kundi tayo ay gagawa o magsasalita ng isang bagay para kalugdan ang Panginoon. Napakaganda rin ang sinabi dito sa unang Timoteo 3:13, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil nananampalataya siya kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa Efeso 2:11 hanggang 22, mga kapatid, it explains how those who are saved by grace through faith in Jesus Christ. Kaya mga kapatid, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, let us feed our faith through the Word. Let us exercise our faith by our actions. And let us speak our faith to make us grow. Magandang umaga po at nawa tayo ay pagpalain ng Panginoon at naniniwala po ako na ang ating pagpapagal ay hindi masasayang. To God be all the glory.